I'm Dr. Denise Elaine Reyes Diaz. I'm an OBGYN specialist, and I'm also a graduate from Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation. Actually, with regards sa emotions ng isang postpartum no, na woman, it's both emotional and it's both hormonal and physical. So when we say hormonal, ang source kasi niyan is after nilang mag-deliver, yung mataas na hormones during pregnancy, which is usually progesterone and estrogen, drastically bigla siyang bumabagsak after nilang manganak. So dahil biglang bumagsak yung mga hormones na yon, it readily affects ang emotion ng isang babae or isang bagong panganak. Samahan mo pa ng physical changes after magbuntis. So, andyan yung body dysmorphia. So, syempre, napapansin nila, nag-iba yung katawan nila from the time na bago sila nagbubuntis. Bukod doon, yung changes din ng child rearing, lalo na kung first time nilang maging nanay, dun sila magugulat na iba pala. Ganoon pala ang nire-require na pagod ng pag-aalaga ng bata. So, kasama doon yung pagod, puyat, and sometimes lack of support coming from sa mga relatives or lack of support galing sa spouse. And also, doon sa hormonal changes na yun, yung pagsama ng dalawang factor na yun, it can lead to changes sa emotions ng isang babae. So sometimes doon napupunta sa tinatawag nating postpartum blues, depression, or even psychosis. Okay. So when you say postpartum blues or baby blues, usually ang difference niya, yung duration. It's short-lived, temporary lang siya. So kung kunwari, after niyang manganak, may chance kasi or may times talaga na they will feel na parang sobrang lungkot nila. Yan yung kadalasan na nararamdaman. I myself, nung nanganak din ako kasi nagkaroon na rin ako ng baby, I also experienced postpartum blues. No? So, when you say postpartum blues, sobrang lungkot ng nararamdaman mo to the point na hindi mo ma-pinpoint bakit mo siya nararamdaman. Pero bigla ka na lang malungkot, bigla ka na lang iiyak. Pero you still perform yung mga activities of daily living mo. Like for example, kailangan mong kumain. Yun yung mga kadalasan na ginagawa natin. Kailangan mong maligo. You still have to take care of yourself and your baby. You can still do that. But at the same time, you're feeling the emotion ng intense or deep sadness. Ganoon siya. And then, usually, when we say postpartum blues, yung feeling na yun, it's short-lived, usually up to 1 to 2 weeks lang. And then, after 2 weeks, you will feel a lot better. No? So, ang difference niya with postpartum depression, it goes beyond the 2 weeks timeline. So, kunwari, after 2 weeks, nararamdaman mo pa rin siya. And mas naging worse na siya. From the time na nalulungkot ka lang, umiiyak ka lang, ngayon, medyo withdrawn ka na. So kung ganoon na yung nararamdaman mo, ayaw mo nang kumain, wala ka nang ganang maligo, hindi mo na naaalagaan yung sarili mo, ayaw mo na rin alagaan yung baby mo. So may times na let's say si baby mo tulog naman, that's the time na babawi ka rin dapat ng sleep, pero hindi ka na nakakatulog. Or minsan naman tulog na tulog ka to the point na kahit umiyak yung baby mo, ayaw mo na siyang pansinin. So from that transition, no, nauuwi minsan sa diagnosis na baka postpartum depression na. Pero ang difference talaga niya is yung timeline. Pag lumagpas na yan ng 2 weeks at ganoon na yung mga nararamdaman niya, we are thinking of the probability na baka postpartum depression na siya. Now, kung mas mag-upgrade pa siya yung nararamdaman niya or mas lalala pa, ang mga worst case scenario, nakakaramdam na ng feeling ng self-harm, yung babae, may feeling na siya na parang gusto niyang saktan yung sarili niya or worse, gusto niyang saktan yung baby niya. Ganoon yung mga nararamdaman nila. Meron din iba, hindi niya nararamdaman. Merong bumubulong sa kanila. May hallucinations na. So when that happens, nauuwi na from postpartum depression to postpartum psychosis. So basically, that's the spectrum of yung mga postpartum blues up until postpartum psychosis. So, ganoon siya.
Yun po na yung spectrum na. Oo. Mas malala pag psychosis na. Minsan, parang hindi nila gets kung ba't nila naiisip. Merong ibang pasyente, niisip nila, paano kaya kung lunurin ko yung bata? May ganun eh. Pero hindi nila iniisip in a bad way. Pero yun yung pumapasok na sa isip nila. Pag ganoon na yung nararamdaman nila, nandun na sila sa postpartum psychosis. And when that happens, even nga kapag nasa postpartum depression na, ayaw natin kasi na mapunta pa siya sa postpartum psychosis. So when that happens, ina-advise na namin na kailangan mo nang ma-refer or kailangan mo nang makita ng isang specialist. No? So yun yung mga psychiatrist na tinatawag natin. Sadly, it's one thing na hindi nila masyadong in-open up. Pero being conscious doon sa naranasan ko rin dahil nga kahit ako nag-postpartum blues ako, kasama siya sa mga check-ups ko after manganak ng isang buntis. No, so kapag nanganak sila kasi, I think this is also something na kailangan din ng awareness sa mga kapwa ko rin no, ng mga OB or even sa mga doctors that who will encounter patients who just delivered, no? Whether normal delivery yan or CS yan. Kadalasan kasi, na-overlook natin magtanong about sa mental health eh. Ang kadalasan na tanong dyan yung physical recovery, kamusta ka na? Titignan nila kung hindi ka na nagkakaroon ng mga common na symptoms na physical, no? After manganak. Pero ang hindi natin madalas na natatanong ay kamusta sila mentally and emotionally. Yan yung kadalasan na problem na na-encounter ko sa mga patients who consults with me, no, after they deliver. Minsan, inaabangan ko kung are they going to open up about it, no, but most of the time, I'm the one who opens up to them, no. Tinatanong ko sila, after kong itanong yung mga physical, no, na kadalasan ng complications after mga anak, ang next na itatanong ko sa kanila, emotionally, how are you? Yan yung tinatanong ko. And minsan, makikita mo yung reluctance for them to answer. Alam mo naman kung may gusto silang ikwento, pero medyo ayaw nilang magkwento, lalo na kapag kasama nila yung spouse nila during their check-ups, or minsan ang kasama rin nila yung mommy nila during their check-ups. So medyo nag-hesitate sila kung are they going to open up about it. No, kaya kadalasan ang ginagawa ko, ako muna yung nag-open up sa kanila. So sinasabi ko sa kanila, ako kasi after kong manganak noon, naka-experience ako ng postpartum blues. So sinasabi ko rin na during that time, yun nga ang experience ko, very sad ako, iyak ako ng iyak, may guilt feeling ako. Pero usually kapag ganoon ka ako, after 2 weeks, nawawala din. So, kung sakali na sinabi ko yun sa kanila, that's the time na medyo doon na sila mag-open up din. Kasi feeling nila, meron rin naman palang nakakaramdam ng ganun. Para bang yun yung nagiging barrier kasi nila. Kaya kadalasan, ako muna yung nagsasabi sa kanila or nagkukwento sa kanila na na-experience ko din yun. So, it's okay for you to experience that. Valid yung nararamdaman mo. Parang ganoon. So, kadalasan kapag ganoon yung nangyayari, siguro sa mga patients ko na napaanak, 50 to 60% of them, they're going to open up na they also feel the same way. Pero most of the time, after naman ng next na follow-up nila, kasi usually yan, after a week, they're going to follow up with you, and then 6 weeks after nilang mag-follow up sa'yo, babalik sila, okay na yung feeling nila. So, most of the time, postpartum blues lang siya. But at the end of the day, missed opportunity siya kung hindi mo na-open up yun eh. 1 week after nilang mag-follow up na ang danger signs na kailangan mong bantayan. Kung 2 weeks, ganoon pa rin ang nararamdaman mo. Or may mga nararamdaman ka ng mga mas worse doon sa nararamdaman mo ngayon. Yan ay red flags na kailangan mo nang mag-follow up agad or kailangan yung pumunta or mag-consult agad sa specialist. Yun yung kailangan na malaman nila. But most of the time, those are missed opportunities na hindi masyadong na-open up ng patients or even the healthcare workers na nakakakita ka sa kanila after nilang manganak. So, yun yung sana no, na mas ma-improve sa ating healthcare system. Masama, holistically dapat, tinitignan yung pasyente. Not just the physical status, but also the mental and emotional health nila. Ayun.
Kapag ganun kasi, more on yung clinics can be in hospitals or the clinics can be outside the hospitals. So, most of the time, ang clinics ko outside the hospitals. But, visiting consultant ako sa mga hospitals naman. Parang ganun. Meron na. There are several na mga patients na na-encounter ko. With most of the time, postpartum blues talaga. Yun yung common. Pero meron din akong na-encounter na postpartum depression in the sense na umabot siya na naglaya siya ng bahay. Kasi withdrawn na siya eh. So parang she feels na hindi niya nakukuha yung support doon sa family niya. And feeling niya na parang nadja-judge siya nung mga kasama niya sa bahay. Ang worst feeling kasi dyan is yung support wala galing sa asawa. Yun yung kadalasan or yung partner. So, doon sa na-encounter ko na yun na patient, dahil nga parang natutuliro na siya, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya, naglaya siya. Tapos, minessage niya ako na naglaya siya. So, yun yung isa na na-encounter ko na postpartum depression. Ang ginawa ko nung time na yun, nag-family meeting ako kasama yung mga asawa, yung relatives. So, initially, kinausap ko muna yung patient. I have to isolate them kasi kailangan ko malaman ano yung side, ano yung nararamdaman ng pasyente so that I can interpret better and ma-approach ko ng maayos yung situation. And then after that, kinausap ko rin separately yung relatives and also yung husband. No? So, pinaintindi ko sa kanila na hindi nag-iinarte, walang ganoon. Hindi lang maarte or hindi lang mahina yung nararamdaman ng pasyente. It's something that is that has a root cause. May mental na problem kapag ganoon and emotional. So kapag ganyan, kailangan kasi nilang maintindihan kung saan nanggagaling yung babae or yung pasyente. And once na maintindihan nila yon, mas magkakaroon kasi sila ng empathy doon sa tao. Mas maiintindihan nila. Mas, kumbaga, ma-address nila yung situation. But then again, since the patient was already diagnosed with postpartum depression at that time, hindi lang natin kasi po pwedeng ano yun, yung parang i-rely lang natin sa family members niya yung paggaling niya. Pag ganoon kasi usually kailangan na siyang ma-assess ng specialist. So I have to refer her to a psychiatrist at that time. And usually kapag ganyan, binibigyan sila ng mga gamot. No, para lang makatulong na mas maging maayos yung hormones nila and yung neurotransmitters and malesen yung feeling nila na they are depressed. No? So, similar with patients na kahit hindi naman postpartum at nagkakaroon ng depression, mas nagiging better sila kapag nabibigyan sila ng antidepressants. So, ganoon yung nangyari sa patient na yun. Meron namang isa, hindi ko rin siya makakalimutan. Ito naman yung transition na from postpartum depression to postpartum psychosis. Ang difference, kung yung isa kong patient na yon depressed lang siya, umalis lang siya ng bahay. Itong patient ko na to, ang setup kasi is, before pa siya magbuntis, she was already diagnosed with depression. So, nandun na sa background niya. No? Meron na siyang history. And because of that history, it increases her risk for postpartum depression or even psychosis after niyang manganak. So, knowing that, binabantayan na talaga namin. Yun din yung sinabi ko sa family members niya na kailangan bantayan. And also, I advise the patient that she has to open up to me. Kahit sa tingin pa niya, masyadong simple yung nararamdaman niya or kailangan niya munang i-monitor, kailangan niya akong i-inform. Kasi nga, anytime po pwedeng mangyari yun. So, nung nanganak na siya, during our session, no, nag-usap kami, nakwento niya na sa akin na nakakaisip na siya, may naiisip na siya ng mga self-harm, yan na yung ano niya. Ang iniisip niya, paano kung ilubog ko sa tubig yung baby niya? Parang yun na yung mga nasa isip niya. Gaano daw kaya katagal bago titigil huminga. Parang ganoon na. Pero walang ano yun, wala siyang intention na gusto niyang anuhin. May disconnect kasi, yun yung problem eh, kapag meron tayong postpartum psychosis. So basically, because of that, she already has postpartum psychosis and that's already an emergency. No, usually kapag ganoon, kailangan ma-admit.
kasi kailangan ma-monitor dahil ang ayaw natin ay bigla niyang maisipan na saktan yung sarili niya or saktan yung baby niya. So eventually, that patient was referred also to a psychiatrist. Na-admit siya for observation and medication. And then eventually, nung after nang mangyari yung situation na yun at na-address na, tuwing nag-follow up siya, okay naman na siya. No? Hindi na ako naulit na naisip niya yun. Hindi rin niya naisip kung bakit niya naisip yun. Yun yung problem kasi. And ang very important is the support system and to inform her na yung nararamdaman niya is valid. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya dapat guilty for thinking those things. Kasi hindi lang dahil sa utak niya yun. Maraming nangyayari dahil kasama doon ay yung changes after niyang manganak. So yun yung mga very important na points that should be addressed if ever that happens sa isang bagong panganak na babae. Number one, before kasi sila i-discharge, kadalasan talaga ang tinitignan or yung mga checklist ng doctors or even yung mga nakakakita sa kanila is more on the physical side. No? So kung kunwari, nakakakain naman ng maayos yung pasyente, nakakalakad na, voiding wise, ibig sabihin nakakaihi na ng maayos, usually yun naman yung tinitignan talaga eh. And by the time, pwede na silang ma-discharge. I think the missed opportunity there is before tayo mag-discharge sa kanila, we have to advise them kung ano yung pwede nilang maramdaman aside from the physical na side no, ng after manganak. Kailangan din nilang ma-advise sa emotional and mental side. They have to be advised na pwede kang makaranas ng sudden emotions or sudden surge ng sadness after mong umuwi. If ever that happens, no, so hindi lang si patient ang sasabihan mo nun, dapat din yung relatives. If ever that happens, huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Yun yung number one. You also have to inform the relatives na kailangan nyo rin siyang tanungin from time to time kung kamusta siya, ano ang nararamdaman niya. You have to help her. Kailangan, she feels na kunwari kulang siya ng tulog, kailangan pagpahingayin nyo siya. Kasi kadalasan doon nagsisimula yun eh. Yung feeling niya na walang tumutulong sa kanya, yung feeling niya na walang nakakakita sa kanya. So, kadalasan, yun yung nagiging missed opportunity after natin magpauwi ng patient na kakagaling lang sa panganganak. So, I think dapat sa mga hospitals or institutions na nagpapaanak ng mga, or may mga patients na postpartum, aside from dealing with the physical side, kailangan ma-advise din sila on the mental side. And usually dapat, on their follow-ups naman, dapat nga more or less may nade-develop na screening tool, no? Kasi usually meron naman screening tool for that, pero hindi lang masyadong na-emphasize, no? Yung pag-screen sa kanila. So I think yun yung dapat na maging universal. So when we say universal, sana ma-adapt sa lahat ng mga hospitals in the Philippines. Para at least kahit papano, hindi natin nami-miss out yung mga ganoon na situations. Ayun. So, I think the number one barrier talaga is shame. No? Nahihiya sila or natatakot sila na kapag mag-open up sila, they're afraid na ma-judge sila. Yan yung number one. Nandun pa kasi sa atin yung stigma na yun eh, sa society natin, na anything about mental health, no, sometimes nauuwi siya sa hindi magandang conversation. So, yun yung number one na reason I think why they hesitate. Dahil also, di ba, na-mention ko din kanina, no, na sa ating society, family-oriented tayo, family-centered, and kumbaga, dahil family-oriented and family-centered tayo, ang iniisip nila, parang dapat grateful ka na nga eh, na meron kang baby. Ganyan kadalasan. So, ang thinking dapat, once na manganak ka, nanay ka kaagad. Dapat mag-alaga ka kaagad ng baby. Pero, nane-neglect yung side na nagdala siya ng baby for 9 months. Napagod siya sa panganganak niya. Napapagod pa rin siya sa pag-aalaga. No? So, lahat nun, valid yun na dapat nararamdaman ng isang bagong panganak na nanay. Yun nga lang, yun yung nane-neglect na side. Kasi,
ang thinking sa atin, sa society natin, yun yung nai-impart sa atin na dapat, pag nanay ka na, wala nang iba. Hindi mo na dapat isipin na pagod ka, hindi mo dapat isipin na nakakapagod pala to, or hindi mo dapat isipin na pwede bang magpahinga naman muna ako. Hindi nila pwedeng, parang ganoon yung dating sa kanila. Kaya, chances are, ayaw nilang mag-open up kasi natatakot sila na baka yung thinking namin, ganoon yung thinking na i-impose namin sa kanila. Pero hindi. No? Kasi we understand na dapat valid na nararamdaman niya yun. No? So, yun yung isa na kadalasan na feeling ko na reason why they hesitate to open up. No? Pangalawa, I think nakaka-contribute din talaga yung pagiging religious na country natin. Kadalasan kasi ang advice sa atin, okay lang yan na magdasal ka lang. 'Di ba? Pero kasi wala namang problema. Wala namang problema sa pagdadasal. But if it's something that can be addressed scientifically, no, or ang reason is scientific, meaning it's secondary from a mental health issue or let's say a hormonal issue after mong manganak, then it's something that should be addressed by science. So, yun yung mga bagay na dapat din no na na-open up sa mga pasyente. Kaya nga lang dahil society yun eh, yun na dinidictate ng society sa atin, mahirap siyang i-bend. Kasi nakasanayan na yan. Most of the time, ganyan yung na-encounter namin na barrier from our end naman. Kaya yun yung I think na mga reasons bakit kadalasan hindi nag-open up ang mga pasyente, especially kapag mental health. No, actually, ang depression, it does not happen postpartum. Meron din tayong tinatawag na prenatal depression. Ibig sabihin, habang buntis pa sila, depressed na sila. So, valid din yun. Nangyayari din yun. Kaya dapat, if ever nag-open up yung mga pasyente na ganoon yung nararanasan nila, hindi rin yun dapat pinapagpawalang bahala. Yun. Yun, yung na-mention ko nga, dalawang factor siya. Una, dahil doon sa family-centered kasi tayo sa Philippines, unlike in other countries, dahil family-centered tayo, nakikita natin, kung baga, when we were kids, nakikita natin kapag let's say may nanganganak na mga kamag-anak natin, or kapag nanganak yung, let's say yung parents natin, or yung mommy natin, parang gusto natin i-model kung ano yung nakita natin nung time na yun. Pero kasi nung mga kapanahunan na yun, ang thinking talaga nila, you have to have the role of a mother right after mong manganak. Ganoon talaga sila. So, ang nangyayari, hindi na unconsciously, no, nakikarry over natin yung belief na ganoon. No, kaya kadalasan, ganoon din dapat yung ginagawa natin. Pero kasi iba-iba ang capabilities ng bawat babae. I myself, ako, tuwing nanganganak ako or tuwing nagkaka-baby ako, sure ako na hindi ko kayang mag-alaga mag-isa. Tinanggap ko na yun sa sarili ko. But before that happens, yun probably yung reason bakit din ako nag-postpartum blues. Kasi ang iniisip ko, mahina ba akong babae? Parang ganoon. Kasi bakit yung ibang nanay, kaya nilang mag-alaga, kaya nilang mag-breastfeed, they don't need anyone around them, pero naaalagaan nila ng maayos yung baby. But ako, nahihirapan talaga ako. Hindi ko kaya na hindi ako nakakatulog. Kasi kapag hindi ako nakakatulog, parang ang feeling ko, hindi rin ako makapag-alaga ng maayos. No? So, iba-iba yung adjustment period natin once we reach the period ng postpartum. So, ang difference lang talaga sa atin, dahil sa culture natin na instill na dapat ganoon yung ginagawa natin, ang nangyayari, parang lahat na lang ina-expect sa bawat babae na nanganganak na dapat ganito ka. Dapat, kailangan, ito ka, pag once na manganak ka. Pero iba-iba no? Kaya nga merong iba, di ba, sinasabi nila, it takes a village to raise a child. No? Kasi I believe that na hindi lang dapat nanay lang ang nag-aalaga. Dapat andyan din ang asawa. Kung hindi niya kayang alagaan yung baby dahil nagtatrabaho siya, at least man lang alagaan niya yung asawa niya. Maramdaman man lang ng asawa niya na meron siyang support kahit nagtatrabaho siya. And at the same time, always remember na dapat para magkaroon ng healthy baby,
dapat healthy din ang mommy. No? So, kung hindi naalagaan ng maayos yung mommy, whether physical, mental, or emotional yan, wag mong i-expect na mas maalagaan niya ng maayos yung bata. Kasi at the end of the day, hindi siya makapag-function ng maayos kung hindi siya maaalagaan ng maayos din. So, yun yung isa na nakikita ko. Plus, still, ang mental health issues sa Philippines, no, kahit mas nagiging matunog na siya ngayon, mas marami nang nagiging aware sa mental health problems. Some of the people in our society, they still consider it as a stigma. No, na parang, pag may mental health problem, maarte lang yan. No, parang ganoon. Pero at the end of the day, they have to realize that sometimes mental health issues has meron talagang differences sa neurotransmitter or yung level ng neurotransmitter sa isang tao. Kaya ganoon yung nagiging reaction nila, different from other people. But they need attention. They also need validation doon sa nararamdaman nila. So, I think yan yung dapat na nakikreate ngayon yung awareness. Kasi sa culture natin and sa society natin, matagal na talagang nagiging stigma, no, ang ang mental health issues. Ang kadalasan na pamahiin diyan, baka naririnig nyo rin to, no? Pag bago kang panganak, huwag kang maliligo kasi mababaliw ka. Yan ang kadalasan na ano nila, na-associate nila na kapag naligo ka daw, nauuwi nga sa postpartum depression or problem sa pag-iisip, no? Pero hindi totoo 'yon for sure, no? Ang pagligo, it's something that is part of the activities of our daily living. It supports the quality of life ng isang tao, no? So, hindi ibig sabihin na naligo ka, gano'n ang mangyayari. Kadalasan nga mas nag-encourage pa ako sa mga patients ko na bagong panganak, no, na if they can already, they are allowed to take a bath, no? Ang very important lang kasi doon, ang pagliligo kasi at pag-aalaga sa sarili, hygiene yun eh. So, it reflects kung ano ang self-worth mo, 'di ba? So, kung sakali na let's say hindi ka naligo or hindi ka talaga naliligo, para siyang red flag sa amin na baka mamaya ayaw mo na talagang alagaan yung sarili mo. Yun yung number one. But sometimes, pamahiin kasi yun ng mga matatanda. No, yan ang madalas kong na-encounter. May mga patients na hindi talaga naliligo kasi ayaw payagan ng nanay nila. But at the end of the day, hindi siya nakakatulong sa pakiramdam ng isang babaeng bagong panganak na hindi na nga parang they don't feel good na nga about themselves. Mas lalo nilang hindi mararamdaman yung self-worth nila dahil sa simpleng pagliligo, hindi pa nila magawa, 'di ba? So you have to imagine, pawis ka, very tropical ang country natin, tapos gusto mo sana na parang kahit papano, maayos man lang yung buhok mo, 'di ba? Or mag-ano ka man lang, mag-ayos, pero hindi mo magawa kasi nga pinagbabawalan ka na maligo, no? So yun yung ano natin. Yan yung kadalasan na pamahiin na nakakabit sa mental health minsan. To all the mothers out there, no, or sa mga mom-to-be natin, ang masashare ko sa inyo is it's okay to not be okay. Okay lang na hindi mo maramdaman na masaya ka kung kunwari nanganak ka na. Okay lang na ang feeling mo pagod kang mag-alaga. Okay lang na maramdaman mo na pwedeng minsan pwede bang magpahinga. Lahat nun valid. Okay lang yon. And ang message ko rin sa mga ating mga asawa, no, or sa mga spouse, sa partners, or even sa mga relatives na mga merong mga anak na pasyente or kakapanganak pa lang. Always ask, kamustahin nyo yung mommy. No? Huwag nyong kakalimutan na kailangan nyo rin siyang alagaan. Tulungan nyo siya as much as you can. Kung kaya nyo mag-provide ng pahinga, let her rest kahit papano. No? Kasi lahat ng mga bagay na yan, nakakatulong sa mental health ng isang nanay na bagong panganak. They feel validated kapag ganoon. They feel na okay lang na maramdaman nila yon. Kesa sa i-disregard ninyo yung mga nararamdaman niya or mamaliitin nyo lang
yung mga nararamdaman niya. Kasi ang ending na yan, lalalim at pwedeng mauwi sa mas hindi magandang complication sa mental health niya. No? So, kasi kapag, let's say, for example, yung postpartum depression or yung postpartum psychosis, sometimes, nauuwi talaga siya na nagiging long-term na depression na talaga. So, as much as possible, bago mapunta doon sa mga bagay na yun, or maaga pa lang na meron na silang napapansin na ganoon, wag mahihiya, wag matatakot na kumonsulta sa doctor. No? Kasi at the end of the day, alam namin kung paano i-address yung mga ganoong bagay.